Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Nito pong ating paggunita sa mahal na Birhen ng Maria ng Rosario, ating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan. Lalo't na po ang mga nagpapamisa sa oras na ito sa kanilang pasasalamat ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, ang mga nagpapamisa din po para sa karangalan sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Rosario, at ng atin pong kahilingan ng ating mga taga-subaybay ng ating online mass via Facebook page ng ating parokya ng Santa de Dios Casa Paris, Archdiocese of Lipa, ang atin pong mga alaala ng mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang ating pansariling kahilingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maging mabuting Samaritano tayo, mabuting kapwa at umulong tayo sa mga tangalagang nangangailangan ng ating tulong. Umainin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikda ng Diyos na tumawag sa inyo sa magitan ng pag-ibig ni Kristo ay bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin. Pakasumpain siya, sinabi na namin, at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba, kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ay hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katahan ng tao ang mabuting balita. Ipinangaral ko, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin, ang mabuting balita ng Panginoon. Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon sa bawat bahagi ng salmo
Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ulitin po natin. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailan pa man. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ibig ko, Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskribang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niyang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon ang sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwata sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Kinuha ko po ang mga pagbasa sa ating ordo sa
atin din pong ano. Anyway, meron din mang consideration yan. Sa piyesta ng Rosario, pwede din gamitin niyon. Sa piyesta ng Padre Garcia, kahapon, tapos naman po. At sa atin ay, ang atin ay Paggunita Memorial. Okay po, tingnan muna natin kung ano ang kasaysayan aring Birhen ng Santo Rosario. Nang manalo ang mga Kristiyano laban sa mga Turkong Muslim sa Lepanto noong Oktubre 7, 1571, itinatag ni Pope Saint Pius Ikalima ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario noong sumunod na taon. So, they attributed it victory nila sa Lepanto. Now, siya at ang lahat ng mga Kristiyano ay nagdasal ng rosaryo para sa tagumpay. So yun po yung ano niya. Ang rosaryo, ang ibig sabihin niyan, salmo ng Mahal na Birhen, ay isa sa pinakamagandang panalangin kay Maria, ang ina ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng rosaryo? Ang rosaryo ay kuruna ng mga rosas. It's a crown of roses. Ibinunyag ng Mahal na Birhen sa maraming tao sa tuwing magdadasal sila ng Aba Ginoong Maria. Binibigyan nila siya ng rusas at ng bawat kumpletong banal na rosaryo ay ginagawa itong kuruna ng mga rosas. Ang Santo Rosario ay isang mahalaga at makapangyarihang panalangin dahil ito ay nakapagpahintulot sa atin ng napagnilay ng buhay ni Jesus kasama si Maria, ang kanyang ina. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, pagkabalisa at alitan, inaanyayahan tayo ni Jesus at Maria na makahanap ng kaaliwan at kapayapaan habang naglalakbay tayo kasama nila sa iba't ibang misteryo ng Santo Rosario. Ito naman din po ay pinopropagate o pinopromote ni Santo Domingo de Guzman ang kanyang ang pag-rosaryo. Kaya nga po sa mga Dominicans, sa mga mendicant orders, ang kanilang habito ay meron silang nakalagay na rosaryo sa ang mga Dominicans, ang Franciscans. So, yun po yung mga mendicant orders. So, yun po yung original na nabanggit ko kanina. At yun nga po, ang atin dini ay sa atin pong maiugnay natin sa ating mabuting balita na maging mabuting Samaritano tayo. Kung tayo ay merong pagdidibusyon sa ating mahal na ina, ay maipakita din natin sa ating pakikipagkapwa tao. Nakarinig po natin sa ating mabuting balita ang pagiging mabuting Samaritano. Dahil may sinasabi din sa atin yung kapwang nangangailangan. Hindi naman po siguro dahil sa dalawang ito, ang saserdote at ang Levita, ay may kanya-kanya po sila kasing tungkulin. Ngunit for humanitarian purposes, sana tumulong din naman sila. Hindi nila iniwasan yung kapwang nakahandusay dahil iniwang duguan ng mga tulisan ang taong ito. Although, hindi nila kakulay, hindi nila kaparihas ng kultura, kaya hindi nila nilapitan. Ang saserdoting dumaan ay papunta sa kanyang duty sa templo at ayaw nilang madungisan. Ayaw nilang, bawal po kasi sa kanilang humawak ng marumi, lalo tigit na yung duguan. Kaya lumihis siya, iniwasan niya ang kapwang nangangailangan. Gayon din ang Levita, pare-pareha sila.
na merong katungkulan sa templo at bawal sila ay humawak sa mga ganong marumi. At ito namang Samaritano, yung lagi nating kino-quote na The Good Samaritans, na kung saan ay hindi na inalintana kung anong klaseng kapwa, kung anong nangyari sa taong duguan, basta kanyang tinulungan at maayos yung kanyang buhay. So mga kapatid, ganun din ang ating buhay pananampalataya. Anin man natin kung memorize natin ang buong misteryo, kung hindi ka naman marunong makikipagkapwa, kung hindi ka naman magiging good Samaritan sa iyong kapitbahay o maging sa iyong kasama, useless pa rin ang ating pagdidibusyon ng ating lahat ng ating mga santo-santa, nobina natin, memorize na natin lahat-lahat. Ngunit in a real life, hindi natin apply. So mga kapatid, sa atin pong pagninilay araw-araw, pagdarasal ng Santo Rosario, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na maging mabuting Samaritano tayo sa ating kapwa. Kung minsan din naman kasi, meron din kapwa nating inaabuso tayo. Inaabuso tayo, kaya kung minsan ay, na rin, ang naawa ka, minsan kinakaawaan mo, ganun pa rin ang ugali, hindi pa rin nagbago, naglilimos pa rin, binibigyan mo naman. May mga ganun po. Lalo tigit na rin po sa atin din, sa ating syudad, sa ating city, sa ating lungsod, ay merong mga pinagbabawal niyong pagbibigay ng mga, lalo tigit na mga nanlilimos na riyan sa kalsada, sa kalye, yung mga ganun, may anti-mendicancy law. Kaya yun po yung natin. Pero yung sa atin naman pong mga taong nakita natin na karapat dapat tulungan, na hindi ka naman inaabuso at sa tingin mo ay talagang kaawa-awa, ay tulungan mo. Pero kung yung tao namang hindi naman siya marunong at umaasa laang sa iyo, hindi naman siya gumagawa ng paraan na magsikap at umunlad sa buhay niya, ay hindi na rin tama. Tinutolerate na rin natin na ang kanyang ginagawa. So mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, nawa po ay tulungan tayo ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario, upang gabayan tayo patungo kay Jesus. Actually, napakaganda aring darasal natin ng Santo Rosario. At paalala ko lang, pagka tayo ay nagro-rosaryo, huwag naman nating gawing sleeping pills. Gumisan kasi, bago tayo matulog, saka pa tayo magro-rosaryo, minsan nakakatulugan na natin, hindi na natin natapos ang 5 misteryo. Pagising natin, ay nga, bakit kaya nandito sa kamay ko ang aking rosaryo? Ay, nagro-rosaryo pala ako. Bigyan natin ng tamang panahon, tamang oras ang pagdarasal. Hindi natin gawing, although mayroong iba na hindi makatulog, nagro-rosaryo muna. At yun nga, habang dinadasal mo kasi ang bawat mysteries at bawat Hail Marys, yan, inaantok ka na rin. So mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa Diyos, nawa ay maging tayo sa ating kapwa, at hindi lamang ang kapwa, kung hindi ating gawin ang mga isinuturo sa atin ng ating pagdarasal ng Santo Rosario. Siya nawa. Mayroon po tayong panalangin ng bayan. Mga kapatid, sama-sama natin ipahayag sa ating panalangin ang mga pangangailangan ng ating sambayanan. Buong kababaang loob nating hingin sa Amang maawain ang kanyang mga biyaya at pagpapala,
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang inilalaan ng Diyos ay ganap na makamit ng simbahang Katolika at sa paggabay ng mga hinirang na mamuno rito ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay maakay nawa ang lahat ng binyagan na tumanggap ng mga sakramentong nagbibigay ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mabuting balita ng kaligtasan inihahatid ng Diyos sa sangkatauhan ay lumaganap nawa sa sanlibutan at maging daan ito upang ang maghari ay ang mapayapang daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, Dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga at liwanag ng Diyos ang sumilay nawa sa mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang mukha ng pagdurusa at pamahayaan, nawa sila ng malaking pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakaisa at pagsasama-sama ay mamalas sa ating pamilya at tulad ng mahal na Birheng Maria ay magawa nating ang pananalig sa Diyos ang sentro sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin sa Diyos ang ating pansarili at pampamilyang kahilingan at isama na rin natin ang mga nagpapamisa pasalamat sa oras na ito at sa atin pong mga pansarili at pampamilyang kahilingan. Ama naman aming makapangyarihan, tigib ng pasasalamat ang aming puso sa igagawad mong pagpapala. Dalinawa kami ng iyong mga biyaya sa kaligtasang inilaan mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ang nabubuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kaya mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, gawin mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang mag-iina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, Banal ang ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaysa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banalang kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kaysa ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon Diyos, ipahayag natin at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbagi ng maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsigod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isagawa po natin ang second collection. Iunos ng pighati at kadiliman, gabi iya sa puso ninuman, ika'y tala ng Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pagkikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasihan at kalahatian sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalaala. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati po natin sa ngalan ng ating parokya at ang ating kora-paroko na si Father Sam ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan nitong 7 ng Oktobre. Binabati natin happy birthday si Ma'am Victoria Miniano, Ronalyn O. Mendoza, Karen Nicole de Guzman, Giliana Dimitra Galvez, Aaron Rose Galvez, Sergio Romulo Di Tolentino, Laura Isabel G. Luntok, at ang mga pari po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Reverend Father Joseph Rodem C. Ramos, Reverend Father Oscar L. Andal, at binabati din natin ng kanilang sacerdotal anniversary, si Reverend Father Marco Paulo R. Lahara. At pinabati din natin ng happy fiesta, maligayang kapiestahan sa mga parokya ng Our Lady of the Rosary Parish, Rosario, Batangas, Most Holy Rosary Parish, Padre Garcia, Batangas. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagpapamisa sa oras na ito at sa mga magpapamisa pa po sa mga susunod na mga araw. Sa Facebook Star Sender, salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong inihulog sa second collection para po sa ating mga paring retirado at may karamdaman sa seniorate, ang VN Auxiliaries at Kapamuhay members. Pasalamatan natin ang ating commentator, lectors, ating collectors, lay ministers, ating choir, ating organist at ang ating SOCOM. Maraming salamat po sa inyo at sa atin pong lahat na dumalo dini. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na misa. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng magkapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Humay kay taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.